Tinanggihan ni Takagi ang deal, sinabing maganda siya sa kanyang larawan, kaya wala siyang pakialam kung tatanggalin niya ito o hindi. Nang umalis siya, gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kung itatago niya ang larawan, hindi niya ito dapat ipakita sa sinuman dahil nakakahiya iyon para sa kanya. Nang marinig ito, nagpasya si Nishikata na huwag tanggalin ang larawan, sa pag-aakalang magagamit niya ito mamaya. Makalipas ang mga araw, habang papunta ang ating bida sa paaralan, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang poste. Sinusubukan niyang kumilos na parang walang nangyari, ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, lumilitaw si Takagi na lumakad kasama niya. Umaasa siyang hindi siya nakita ni Takagi na nakabangga sa isang poste, kaya sinubukan niyang magsalita ng kahit ano maliban sa aksidente. Sa kanilang pag-uusap, binanggit niya na siya ay tila mas matangkad, na nagpaparamdam sa kanya ng pisikal na mas malaki dahil ang kanyang uniforme sa taglamig ay akma sa kanya. Tinukso ni Nishikata si Takagi, sinasabing mas matangkad siya sa Earth. Bilang tugon, nagpasya si Takagi na maglaro ng kalokohan, simula sa pagbawi ng kanyang mga salita at pagsasabi sa kanya na hindi pa siya lumaki. Upang patunayan ang kanyang punto, dinala siya ni Takagi sa shrine, kung saan sinusukat nila ang kanilang taas sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga likod. Nanlalako siya sa pamamagitan ng pagtayo sa tipto, at pagkatapos sukatin ang kanilang taas, sinabi niya sa kanya na magkasing tangkad sila. Nagdududa si Nishikata, kaya hiniling niya sa kanya na sukatin muli ang kanilang taas. Sa pagkakataong ito, tumayo siya sa harap niya at hinahayaan siyang sukatin ang kanyang taas. Kapag ginawa ito ni Nishikata, napagtanto niya na niloko si Takagi, dahil mas matangkad nga siya sa kanya. Binabati niya siya, pagkatapos ay sinabi na ang paglaki ay talagang isang masamang bagay dahil nagdudulot ito ng mga problema sa paningin at disoryentasyon. Ipinaalala niya ito sa pamamagitan ng pagturo na ilang minuto lang ang nakalipas, nabangga siya sa isang poste. Kinabahan si Nishikata, napagtanto na nakita siya ni Takagi na tumakbo sa poste kanina. Pagdating nila sa paaralan, patuloy siyang tinutokso ni Takagi, sa pagkakataong ito ay hinawakan siya ng malamig nitong mga kamay. Nakuha nito ang atensyon ni Mina at ng kanyang grupo, na nagsimulang maniwala na sina Takagi at Nishikata ay nagde-date. Nang maglaon, kapag nakita nilang mag-isa si Takagi, tinanong nila siya tungkol dito. Kinumpirma niya na nakikipag-date siya kay Nishikata, at nang maglaon, hinarang ni Mina ang ating bida upang sabihin sa kanilang mga kaibigan na alam niya ang katotohanan tungkol sa relasyon nila ni Takagi. Dahil dito, kinulit ni Nishikata si Takagi at tinanong siya kung bakit sinabi niya kay Mina at sa kanyang mga kaibigan na sila ay nagde-date. Sumagot si Takagi, hinihiling sa kanya na ihatid siya pauwi para malaman niya kung bakit niya sinabi iyon. Ilang minuto pa ang lumipas, ang dalawang bida ay naglalakad pauwi. Sinubukan ni Nishikata na asarin si Takagi para maihayag niya ang katotohanan tungkol sa sinabi niya kay Mina, ngunit sa kasamaang palad, si Takagi ang nauwi sa pang-aasar sa kanya ng mga nakakahiyang tanong. Sa isa sa mga tanong na ito, tinanong ni Takagi kung mas gusto niya ang isang halik mula sa kanya o makakuha ng mga zero sa lahat ng kanyang mga pagsusulit. Namula si Nishikata sa tanong, at bagamat gusto niyang piliin ang pangalawang opsyon, inamin niya na mas ligtas siya sa una. Pagkatapos nito, lumapit si Takagi sa kanya, at kinabahan siya, sa pag-aakalang gusto siya nitong halikan. Gayunpaman, para sa mabuti o mas masahol pa, walang nangyayari habang lumalapit lang si Takagi upang ihambing ang kanilang taas. Kinabukasan, sinubukan ng ating bida na alagang hayop ang isang pusa habang papunta sa paaralan, ngunit sa kasamaang palad, ang pusa ay tumakas bago niya ito maalaga. Iyon ay pagdating ni Takagi, at tulad ng inaasahan, nakita niya ang sinusubukang gawin ni Nishikata kanina. Kaya habang naglalakad sila papunta sa paaralan, huminto siya para alagaan ang pusa ng kanyang kapitbahay. Namangha si Nishikata sa pagiging palakaibigan ng pusa kay Takagi, dahil hinahayaan nitong alagaan ang bawat bahagi ng katawan nito. Punong-puno ito ng matinding inggit dahil gusto rin niyang alagain ang pusa. Tinanong siya ni Takagi kung gusto niyang alagaan ang pusa, at nagsisinungaling siya na nagsasabing ayaw niya sa pusa. Si Takagi ay hindi naniniwala sa kanya, kaya tinutokso siya nito para umamin siya sa katotohanan. Kabalintunaan, mabilis na napagtanto ni Takagi na si Nishikata ay sabik na alagaan ang pusa, kaya tumabi siya upang bigyan siya ng pagkakataong gawin ito.
Ang problema ay kapag sinubukan ng ating bida na alagaan ang pusa, tumatakas ito. Makalipas ang ilang oras, nasa art class na ang mga bida. Parehong nagdodrawing sina Tekagi at Nishiketa. Isa itong magandang pagkakataon para sa ating bida na ay prank si Tekagi. Iginuhit niya ito bilang isang ligaw na babaeng malademonyo, at kapag ipinakita niya ito sa kanya, mukhang nalilito siya. Nakakatawa ang mukha ni Tekagi, na naging dahilan ng pagtawa ni Nishiketa ng malakas. Pagkatapos, hinihiling niya sa kanya na subukan at mas mahusay na makuha ang kanyang ekspresyon sa susunod, na binibigyang pansin ang bawat detalye ng kanyang mga ekspresyon sa mukha. Matapos marinig ito, nadismaya si Nishiketa na nabigo ang kanyang plano. Para bang hindi iyon sapat, ipinakita sa kanya ni Tekagi ang larawang ginawa niya tungkol sa kanya. Iginuhit niya siya bilang isang mahiyain at kinakabahang batang lalaki, na labis siyang ikinabahala, lalo na kapag idinagdag niya ang kanyang tipikal na pamumula sa kanyang mga pisngi bilang pagtatapos. Pagkatapos ng klase, ready na umuwi ang bida natin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya makaalis dahil kailangan muna niyang maglinis ng classroom. Nang malaman ito ni Tekagi, iminungkahi niya na maglaro sila ng rock paper scissors, kung saan kapag natalo siya, sasamahan niya ito at tutulong sa paglilinis ng kwarto. Sumang-ayon si Nishiketa, at sa kanyang sorpresa, natalo si Tekagi sa laro, kaya masaya siya na natalo siya sa unang pagkakataon. Habang nililinis nila ang silid-aralan, isiniwalat ni Tekagi kay Nishiketa na kusa siyang natalo dahil alam niyang pipili siya ng papel. Ipinaliwanag niya na alam niya ang kanyang paglipat dahil hinulaan ni Mina at ng kanyang grupo ang hinaharap gamit ang mga tarot card. Ngunit hindi lang iyon, dahil sinabi rin sa kanya ni Mina at ng kanyang grupo na sila ni Nishiketa ay magkakaroon ng swerte at pagmamahalan. Kaya walang pag-aalinlangan, tinanong ni Tekagi ang ating bida kung may gusto ba siyang babae. Namumula si Nishiketa at sinabing wala siyang iniisip, ngunit sa sobrang pag-iisip niya sa sitwasyon, napag-isip-isip niyang baka may gusto siya sa kanya. Sa isang bagong araw, dumating si Nishiketa na masaya sa klase habang sinasabi ng kanyang horoscope para sa araw na ito ang magiging araw niya. Dahil dito, naniniwala siyang magagawa niyang kalokohan si Tekagi, ngunit sa kanyang pagtataka, alam na niya na siya ay isang Cancer, kaya hinulaan niya na susubukan nito ang isang bagay laban sa kanya. Nalungkot si Nishiketa dahil dito, ngunit naaalala niya ang parirala ng horoscope para sa araw na ito. Salamat sa pariralang ito, inipon ng bida ang kanyang tapang at sinabi kay Tekagi na gusto niyang maglakad pauwi kasama niya. Ilang segundo matapos sabihin ito, pinagsisisihan niya ito dahil sinabi niya ang isang bagay na talagang nakakahiya at cheesy, na naging sanhi ng sobrang pamumula niya na, sa kahihiyan, nagpa siyang tumakas at iwan si Tekagi mag-isa. Pagkaalis ni Nishiketa, namula si Tekagi sa unang pagkakataon dahil ang mga salita nito ay talagang naantig sa kanya at nagpakilos sa kanyang puso, na nagpapasaya sa kanya sa paglalakad pauwi. Sa isang bagong araw sa paaralan, nakatanggap si Nishiketa ng isang love letter. Pinaghihinalaan niya na ang sulat ay mula kay Tekagi, at dahil ito ay mula sa kanya, ipinapalagay niya na ito ay isang uri ng kalokohan. Habang sinusubukan niyang isipin kung bakit susulatan siya ni Tekagi ng love letter, napansin niya kung gaano siya kabado, kaya nagtanong siya kung may mali. Pinipilit niyang umarte na parang ayos lang ang lahat, ngunit iba ang sinasabi ng pamumula ng kanyang pisngi. Dahil dito, tinutokso siya ni Tekagi sa iba't ibang paraan. Sa isang punto, napansin niyang sarado na ang kanyang libro, ibig sabihin ay nabasa na niya ang love letter na isinulat nito sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na isinulat niya ang liham at hinihikayat siya na basahin ito. Kinakabahan na baka ito ay isang kalokohan, binuksan ni Nishiketa ang sulat. Simple lang ang nakasulat, sabay tayong maglakad pauwi. Ang simpleng pariralang ito ay lalong nagpapakaba sa ating bida, at gaya ng inaasahan, namumula siya ng husto. Pagkatapos, sinigawan niya si Tekagi, na nagsasabi na maaari niyang hilingin sa kanya na maglakad pauwi ng personal sa halip na gawin ito sa pamamagitan ng isang love letter. Sa kasamaang palad, sa paggawa nito, si Nishiketa ay pinagalitan ni Profesor Tanadi, na nagpatawa kay Tekagi sa sitwasyon. Isinantabi iyon at medyo nagre-rewind, balik tayo sa unang araw ng pasukan. Bago magsimula ang seremonya para sa mga bagong estudyante, late na dumating si Nishiketa sa klase.
Sinusubukan niyang ipaliwanag sa guro na nahuli siya dahil may kailangan siyang gawin, ngunit tuluyan siyang hindi pinansin ng guro at sinabihan siyang umupo. Umupo si Nishikata malapit sa harap, ngunit napilitang lumipat ng upuan sa utos ng guro. Ang bago niyang upuan ay nasa likod katabi ni Takagi. Wala pa sila pero medyo sosyal si Takagi kaya hindi siya nagdalawang isip na tanungin siya kung bakit siya nahuli sa klase. Sinabi niya sa kanya na siya ay huli dahil sa isang taong nagngangalang Takagi. Nagulat siya dito, kaya pagkatapos ng seremonya, late na rin siya dumating sa klase. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nishikata na susubukan niyang alamin kung bakit siya nahuli sa klase. Sumang-ayon ang bata, at mabilis na nahulaan ni Takagi. Alam niyang huli na siya dahil kailangan niyang maghatid ng item sa mga nawala at natagpuan. Nagulat si Nishikata dito, at naging dahilan ito ng pagsigaw niya, na nagtulak sa guro na tawagin ang kanyang atensyon. Ang dahilan kung bakit alam ito ni Takagi ay dahil ang nawalang bagay na pinasok ni Nishikata ay walang iba kundi ang kanyang personal na panyo. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nasa Nishikata pa rin ang panyo ni Takagi, na ibinigay niya sa kanya nang masakit ang kanyang tuhod. Sinubukan niyang ibalik ito kinabukasan, ngunit hindi niya magawa, dahil masyado siyang nalulungkot dahil sa utos ni Professor Tenobi, lahat ng estudyante ay dapat magpalat ng upuan sa pamamagitan ng lottery. Sa isang lottery, nakuha ni Takagi ang numero 4, ibig sabihin ay dapat siyang umupo sa harap, habang si Nishikata ay nakakuha ng numero 29. Dahil dito, magiging napakalayo nila sa isa't isa, ngunit hindi lang sila ang magkakahiwalay. Nagkahiwalay din si Nakai at Mano. Nalungkot si Mano dahil hindi siya makakatabi sa lalaking gusto niya, pero may milagrong nangyari. Ayaw maupo ni Kimura sa harapan dahil ayaw niyang makakita ng meeting si Professor Tenobi. Nagpalipat-lipat ng upuan si Soichi kay Nakai. Si Mano naman ay lumipat kay Takagi kaya ngayon ay magkasama na ulit sila ni Nakai. Kasabay nito, muling maupo si Nishikata sa tabi ni Takagi, dahil siya ang lumipat ng upuan kay Mano. Masaya si Nishikata na muling makatabi si Takagi, at ngayong magkasama na sila, ibinalik niya rito ang kanyang panyo. Pinasasalamatan niya ito sa pagpapahiram nito sa kanya, at pati na rin sa paglipat ng upuan kay Mano, dahil inamin niya na gusto niya talagang maging malapit sa kanya. Namula si Takagi at sinabi sa kanya na umaasa siyang manatili sa tabi niya habang buhay. Makalipas ang ilang oras, hinangaan ni Takagi ang kanyang panyo, at habang binubuksan niya ito, napansin niya ang isang maliit na note na lumalabas mula rito. Nang buksan niya ang tala, nabasa niya, ang mensaheng ito ay nakakatunaw sa kanyang puso, at ang kanyang pagmamahal kay Nishikata ay lalong lumakas.